Pilipinas, una sa ating mga balita. Ang dapat sana'y masayang pagdiriwang napalitan ng alingawngaw ng saklolo. Patay ang 11 individual matapos araruhin ng lalaking sakay ng SUV ang Lapu-Lapu Festival ng Filipino Community sa Vancouver, Canada. Ang suspek na di umano'y mentally unstable, tinangkapang tumakas. Una sa balitang yan, si James Galangi. Patay ang 11 individual habang higit 12 naman ang sugatan matapos araruhin ng isang 30 anyos na lalaki ang isinasagawang Lapu-Lapu Festival sa Vancouver, Canada. Paliwanag ng mga otoridad, may kasaysayan umano ng problema sa pag-iisip ang lalaki habang kinumpirma na wala naman itong kaugnayan sa anumang uri ng terorismo. Ayon kay Vancouver Interim Chief Constable Steve Ray, maituturing naman umanong darkest day sa kasaysayan ng kanilang syudad ang nangyaring insidente. Sa panayam naman ng DZRH kay Ting Katura, ang Filipino community leader sa Vancouver, sinabi nitong karamihan sa mga nasawi ay mga Pinoy, habang mayroon din na ibang lahi na kasamang nakisaya sa naturang pista. Hindi pa nasabi, pero majority Pilipino kasi majority yung nagpunta doon ng festival is mga Pilipino. Pero marami din mga ibang lahi, mangilan-ngilan na nakisaya kasi mga kaibigan nila Pilipino, at saka iba naman is maganda yung experience nila sa Filipino culture kaya nagpunta sila doon. Matapos ang naging pag-araro, pinilit pa umanong tumakas ng suspect, ngunit nasa kote rin ng mga otoridad at kasalukuyang nasa kanilang kustodiya para sa inisyal na investigasyon. Dagdag pa ni Katura, bagamat wala pang kumpirmasyon, sinabi rin nito na isang Vietnamese-Chinese national ang suspect at may criminal history na din sa kanilang lugar. Sabi sa pulis, pero hindi naman malinaw, pero may mga nagbanggit na Vietnamese Chinese ang ano niya. Tapos dito na siya sa Vancouver lumaki. Tapos meron siyang history ng police incidents, tapos may mga records sa mental health. Tapos may nagsasabi na kalalabas din daw sa mental institution. Nako. Inaasahang tataas pa ang bilang ng mga nasawi sa mga susunod na araw, kung saan mahigit 100 pulis na ang idineploy para tumulong sa rescue operations. Samantala, nagpaabot na rin ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa pamilya ng mga biktima at sinabing naikipag-ugnayan na ito sa Canadian authorities para tumulong sa nagpapatuloy na investigasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa pamilya ng mga Pilipinong naapektuhan ng trahedya sa Lapu-Lapu Day Block Party sa Vancouver, British Columbia, Canada. Sa inilabas na pahayag, tiniyak ng Pangulo ang paikipagtulungan ng pamahalaan sa Canadian authorities upang maimbestigahang maigi ang insidente at mabibigyan ng kaukulang mga suporta ang mga biktima at pamilya ng mga ito. Partikular na inatasan ng diplomats at staff sa Vancouver para sa agarang tulong sa mga biktima. Nanawagan din si Pangulong Bongbong Marcos sa bawat isa na maging kalmado ngunit maging mapagmatyag. Samantala, nagsimula na ngayong Lunes, ika-14 na araw bago maghalalan ang local absentee voting para sa libo-libo nating kababayan na idideploy sa mismong araw ng eleksyon. Ang buong detalye babalita yan ni Boy Gonzales. Kumarangkada na ngayong araw ang local absentee voting para sa mga magsisilbi sa araw ng eleksyon sa Mayo 12. Ayon kay COMELEC Chairman na George Erwin Garcia, nasa 57,682 ang nagparehistro para sa local absentee voting, kung saan pinakamarami ay mula sa Philippine Army. Sa mga tauhan ng COMELEC, higit sa 900 ang nakarehistro para bumoto. May iba't ibang venue ang LAB sa iba't ibang lugar sa bansa. Sinabi ni Chairman Garcia, ito ang kauna-unahang pagkakataon na automated ang LAB kumpara sa mga nakalipas na mano-mano ang paraan ng pagboto. Ang naiba nga lang, walang makina sa mga voting center. Itatago muna ng COMELEC ang mga balota at saka ito sabay-sabay na ipapasok sa makina sa Mayo 12. Lahat anya ay gagawin ng COMELEC
sa main office sa Intramuros, Maynila. Layo nito na mas mabilis na makuha ang resulta sa LAB na dati ay inaabot ng ilang araw ang bilangan dahil sa mano-mano. Dahil local absentee ay mga kandidato sa pagkasenador at party list lang ang pwedeng iboto. Tatagal ito hanggang sa Abril 30. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, maaga na rin bumoto ang nasa higit 1,400 pulis sa Campo Crame sa pangunguna ni Philippine National Police Chief, Police Brigadier o Police General Romel Francisco Marbil. Masaya naman ito sa maayos at mabilis na sistema ng botohan. Narito ang balita ni Edniel Parosa. Nagsimula na ang local absentee voting ng mga pulis sa General Headquarters ng PNP sa Campo Crame, Quezon City. Pinangunahan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang maagang pagboto ng hanay ng mga parak na tatao sa mismong Mayo 12. Tumagal lamang ng 5 minuto ang pag-upo ni Marbil para pumili ng mga senador at party list group bago natapos dakong alas 8:26 ng umaga. Nang tanungin ng media, sinabi ni Marbil na magaling at maayos ang sistema ng una niyang pagsabak bilang local absentee voter. Ang gagaling ng mga pulis natin yung helping them sa election, and it will be more pagka na-replicate natin sa baba. Very organized. Aabot sa 1,471 mga tauhan ng National HQ, Command Group, Directorial Staff at National Support Units ang nakatakdang pumili ng kandidato sa Camp Crame. Ayon kay Marbila, bahagi ang mga ito ng halos 30,000 pulisya na inaprubahan sa hirit na makaboto ng mas maaga. Hindi, it will give us more time kasi talagang gusto natin talaga yung 100% yung mga pulis natin na duty po kami. Ako mag-iikot ako during election kaya nauna kami. Marami pa mga officers namin that will be voting. Tinanong ko sila, hindi lang sila sumubay sa atin. Bukas ang multipurpose hall ng PNP para sa local absentee voters mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ngayon at hanggang sa Abril 30. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa na Laser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wala ng buhay ng sikatan ng araw ang katawan ng isang 62-year-old na driver ng isang ride-hailing app sa loob ng kanyang sasakyan. Wala namang nakitang anumang senyales ng foul play ang forensics team na rumispondi sa biktima. Magbabalita si Val Gonzales. Matigas na ang katawan at wala ng buhay nang matagpuan sa loob ng isang kotseng ito ang 62 anyos na driver ng ride-hailing taxi. Natagpuan ng hindi pa pinapangalan ng lalaki, mainit ng sikat ng araw sa kahabaan ng Senador Miriam Defensor Avenue, Quezon City na dating Agham Road sa pagsisiyasat ng mga operatiba ng Scene of the Crime Operatives na OSOCO. Walang external injury ang biktima, sabi ng kasamahan ng TNVS driver. Nakasubsob ito sa upuan ng driver's side at nakapatay ang makina ng sasakyan. Ang hinala ng mga kapwa nito rider ay inatake ito sa puso. Ayon sa operator ng biktima, huling booking ng driver ay kagabi pa. Kilala na raw ito sa lugar dahil dito ito laging nagkakape. Nagsasagawa pa ng investigasyon ng SOCO para malaman kung ano talaga ang dahilan ng pagkamatay ng senior citizen na TNVS driver. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mag-ingat ho sa matinding init ng panahon. Aabot sa 20 bahay ang natupok sa sunog sa isang residential area sa Sagrada Familia Street, Barangay 767, Lungsod ng Maynila. Ayon kay BFP Senior Inspector Sigfred de Guzman, nagsimula ang sunog alas 3:13 ng madaling araw kanina. Umabot sa ikatlong alarma dahil sa mabilis na kumalat ang apoy, lalo't gawa sa light materials ang mga bahay. Ilan sa mga nasunugan ay nanatili sa kalsada habang ang iba sa kanila ay nagrereklamo dahil hindi nga nadamay ng sunog at nagawa pa silang pagnakawan ng pera sa kasagsagan ng kanilang pagsalba ng gamit. Tinatayang nasa 50 pamilya ang nawala ng bahay kung saan nagsimula ang sunog sa unang palapag ng isang 2-story na bahay.
Sa kaugnay ring balita, mas mabigat na daloy ng trapikong sumalubong sa mga commuter matapos sumiklab ang sunog sa isang warehouse sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City kaninang madaling araw. Nagbabalik si Val Gonzales. Dakong alas 5:30 ng madaling araw kanina nang sumiklab ang sunog sa isang warehouse sa Doña Carmen sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, Quezon City. Natupok ang isang bodegang ito na halos katabi lamang ng tanggapan ng QCPD Traffic Sector 5. Sa record ng Quezon City Fire Department, bigla na lamang nagliyab ang apoy sa kisame ng warehouse. Pero dahil sa dami ng mga fire trucks na rumisponde, ay agad na nakontrol ng BFP ang sunog at hindi na kumalat pa ang apoy sa mga kalapit na kabahayan. At dahil sa insidente, ay nagdulot ng matinding traffic ang kahabaan ng Commonwealth Avenue dahil sa dami ng mga bombero na umuko pa sa 3 hanggang 4 na lane ng labanggit na daan. Na traffic ang mga sasakyan na galing ng Fairview patungo ng Quezon Memorial Circle at dahil nasa bypass rush hour ay nagdulot ng pagkaka-stranded ng maraming mga pasahero mula sa Litex Road hanggang sa bahagi na ng Philcoa. Inaalam pa ngayon ng BFP kung anong dahilan ng pagsiklab ng apoy. Wala namang naitatalang nasugatan o nasaktan sa sunog na umabot sa ikalawang alarma. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng tennis, sasabak ngayong araw sa Catalonia Open sa Spain ang Filipina tennis star na si Alex Ayala. Magugunitang bago ito nang galing sa Ayala sa second round ng Madrid Open kung saan siya natalo sa kamay ng world number 2 na si Iga Swiatek. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Hindi magpapahinga si Alex Ayala sa kabila ng pagkatalo sa second round ng Madrid Open. Itinuon na ni Ayala ang pansin sa WTA 125 Catalonia Open na nakatakdang simulan ngayong araw ng Lunes, April 28, sa Vic Tennis Club sa Spain. Magugunitang umexit si Ayala sa Madrid Open matapos ang pagkatalo kay world number 2 Iga Swiatek noong Biyernes. Kasalukuyang ranked 72 sa mundo, nasa seed number 6 si Ayala sa naturang tournament. Kasama sa mga makakalaban ni Ayala ang mga dating Grand Slam runner-up, Grand Slam champion at world number 1 sa doubles. Gagamitin ni Ayala ang Catalonia Open para makapag-ipon ng mas maraming laro sa clay courts bilang pagsasanay para sa Italian Open sa Rome mula May 6 hanggang 18 at sa French Open na magsisimula sa May 25 kung saan gagawa siya ng kasaysayan bilang kauna-unahang Filipina na maglalaro sa main draw ng isang Grand Slam. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.